Ngayon sa video na to, pag-usapan natin yung Jollibee Foods Corporation. So sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga new viewers dito sa aking channel, meron po tayong hawak na Jollibee Foods Corporation na stock. Meron akong 240 shares. So nabili ko lang to last November nung nakikita kong bumababa yung presyo ni Jollibee at tinake advantage ko na. Kahit makikita nyo, alam nyo naman na isa akong dividend investor, habol ko talaga yung dividend yield ng mga stocks. Pero, ang Jollibee sa aking portfolio, ayan, meron akong 240 shares. Pero kung titingnan nyo dito sa yield on cost niya, si Jollibee yung may pinakamababang yield on cost. Yan. Row number 5. That's 1.52% only yung yield ko dyan kay Jollibee. Pero tinake advantage ko talaga tong stock na to dahil alam niyo naman yung brand ni Jollibee ay gustong gusto ko yung kumpanyang ito. And nakikita ko naman lagi namang tumataas yung kanilang revenue. And ang pinaka deciding factor talaga bakit ko siya binili ay dahil sa kanyang dividend. So titingnan natin yung dividend ni Jollibee. Yan. Ilagay ko siya dito eh. Ito yung dividend niya. Nung year 2021, 1.67. Year 2022, 2.30. Year 2023, 2.30. Year 2024, 2.97. And ngayon yung year 2025 is 3.44. Kaya kahit nabili ko siya sa maliit na yield, kung continuous na ganito na mag-i-increase yung kanilang dividend yield, ay tataas at tataasin nating dividend yield someday kung medyo balanse lang yung pag-akyat ng presyo at medyo mataas yung growth ng dividend rate. So kaya ko siya binili, and also at the same time nga yung hinabol ko yung pababa niyang presyo. Kaya nung meron akong 170 shares noon, and then mas bumagsak pa talaga siya. Ito, yung pulang mga candles na to. Nung bumagsak pa talaga to, nagdagdag pa ako ng 70 shares. Ayan, November 12, 2025, nagdagdag pa tayo ng 70 shares sa price na 193.90. And dahil nga long-term investor tayo, naniniwala tayo na in the long run, aakyat pa ulit itong Jollibee. So hindi ko nga ini-expect na ganito kaaga siya na umakyat. Kung makikita nyo, nag-close siya kahapon ng 210. Kung hindi nyo pa alam kung bakit nangyari to, papakita ko sa inyo yung rason kung bakit to nangyari. Pero hindi ko pa siya ini-expect na ganito kataas yung iakyat niya for this year. Inaantay ko nga lang to na mag-consolidate lang for this year. And then kung may opportunity na magdadagdag pa talaga ako ng shares ng Jollibee. So bago tayo pumunta sa kanilang disclosures, disclaimer muna, hindi po ito stock recommendation, kaya invest at your own risk. So ngayon puntahan na natin yung disclosure ni Jollibee Corporation. So yan, kahapon, which is January 6, 2026. So, check lang natin tong disclosure na to. And ito siya. So, ang laman nito, yan. Nag-announce lang si Jollibee Foods Corporation na may plano silang magpa-list doon sa United States or sa US para sa kanilang international business. Kumbaga, di ba yung Jollibee Foods Corporation, yung mga revenue sources nila is coming from international business and also local. Kumbaga, isa-separate na nila yung kanilang business sa international tsaka sa Pilipinas para mag-focus na lang yung Jollibee Foods Corporation dito sa Pilipinas. And meron silang gagawing Jollibee Foods Corporation International. So yun yung plano nilang i-list doon sa US.
So ngayon, bakit siya umakyat? Dahil siguro sa balita na yung mga current shareholders ng Jollibee merong interest na matatanggap doon sa kanilang ownership, no? Kung magkano yung interest nila sa business or yung ownership percentage nila, equivalent yun sa shares na matatanggap nila sa Jollibee Foods Corporation International kung sakaling mangyari. So meron ditong shareholders may choose to hold or sell separately based on their desired investment profile. So nasa sa shareholder na yan kung ibebenta ba niya yung share equivalent niya doon or i-hold niya lang. So I think this is the major factor kung bakit umakyat yung presyo ni Jollibee kahapon. Pero ayun nga, sobrang taas nga ng inakyat niya. Kung titingnan natin yung aking week 154 na portfolio, and loss pa nga tayo dito ng 5,000 kay Jollibee. Kung sa presyo lang babasihan, pero may natanggap kasi akong dividend last year, kaya lugi ako sa kanya ng 4,700 nung 4 weeks ago. Pero ngayon, sa week na to, ay nag-gain na tayo kay Jollibee no ng 1,789.34. So, obserbahan pa natin to kung magko-continue ba yung pag-akyat niya or magko-correcto ngayong araw. Pero kung titingnan nyo yung mga buy below price ng mga broker, so dito sa First Metrosec, buy yung rating nila sa Jollibee and high as 356.72 yung upside potential ata dito. So nasa buy rating yung Jollibee kay First Metrosec. Kay COL naman, tingnan natin. Dito lang ako nagbabase ng mga entry price ko sa mga broker lang. So Jollibee yan. Fair value ni COL ay 301. So buy below is 261. So yan, dito lang ako tumitingin. Hindi naman kailangang maging sobrang galing mong mag-analyze ng buy below price Gamitin mo na lang yung mga broker mo. Kasi nakafocus yan, yung mga analyst nito nakafocus yan sa mga industries na nire-research nila. Kaya dito na ako tumitingin. Hindi ko na pinahirapan sarili ko. Bale, yung tinitingnan ko na lang is financial statements and yung mga dividend information para mas madali lang yung pag-i-invest natin. So, ayun lang muna i-share ko ngayon. And abangan nyo yung meron pa akong i-share na additional purchases ko for this week and yung weekly update natin sa aking portfolio.